Amen. Tayo po'y darako na po sa pinakamalagang bahagi natin bala ng programa na kung saan pagkikinig at pag-aaral ng Word of God na dadalhin sa atin natin beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bondok. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang ating dakilang Diyos na ating tagapagligtas. At nagpapabot po akong dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo, sa mga manugang na ating beloved pastor, magandang gabi po sa inyo. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin dito po sa Olongapo City, maligayang panonood po sa ating mga kapatiran sa Metro Manila, sa iba't ibang panig ng mundo na naabot po ng ating banal na gawain, sa lahat po ng mga minamahal nating mga kapatiran, maging sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo, maligayang panonood at pakikinig sa kanyang mga banal na salita. Kaya hindi minamahal, manalangin po muna tayo upang minsan pa gabayan at patnubayan tayo ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga banal na salita na ating mapapakinggan. Tayo manalangin muna mga minamahal. Opo, dakilat pabagpala po naming Ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesus, minsan pa, mahal Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga pagkakasala, mga pagsalangsang linisin mo pong aming puso. Gawin mo po kami karapat dapat magdala na yung banal at sagradong salita. Sa ganang amin, wala po kami magagawa. Malapanginoon, ipuin mo ang aming mga labi upang ito'y maging makapangyarihan, malapanginoon, at makapagbigay ng pananampalataya sa lahat po ng mga nanonood at mga nakikinig, malapanginoon. Pagpalain mo po lahat po na naabot po ng aming banal na gawain, maging nasa ibayong dagat, dakilan Diyos, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamala po ng maminamal. Kaya libuksan muna natin ang ating pong pinakapambungad na talata. Lucas 13:24 at Lucas 16, verse 16. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanatang 13, talatay 24. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo, na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Dito sa Lucas, kabanatang 16, talatay 16. Ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kay Juan. Mula nooy, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamagatan po nating strive to enter in. Magsikap, sabi mga minamahal, magpilit na tayo magsipasok. Amen. Alam nyo mga minamahal, ang ibig sabihin po nitong strive, ito ay sabi dito mga minamahal, strive means earnest, struggle, even fight to enter in. At ang pangalawang kahulugan, mga minamahal, sabi, it means to make every effort to enter into Him. Ibig sabihin, magkaroon po tayo mga minamahal ng pagsisikap na makapasok, maminamahal, doon po sa tinutukoy na makitid at makipot na pintuan na landas patungo sa langit. Alam niyo, maminamahal, marami pong mga tao ngayon, sabi nga ng Biblia, na nabasa po natin, magsipilit kayo magsipasok sa pintuang makipot sapagkat sinasabi ko sa inyo na maraming magsisikap na pumasok, ngunit hindi mangyayari. Maraming magsisikap, maminamahal, hindi mangyayari kahit na ano pa ang isipin nila, kahit ano pa ang gawin nila, hindi makapasok. Bakit? Kapag wala po sila sa katotohanan. Amen. Pero tayo, maminamahal, dito po sa ministeryong ito, tayo po ay walang alinlangan, nasa katotohanan po tayo. Amen. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay totoo. Kilala natin, alam natin ang pangalan ng Diyos. Ang ating beloved pastor, maminamahal, na ating pong kinasasadlak, ating pong pinagkaubayahan ng ating pong pananampalataya o ating isinandig ang ating pananampalataya. Maminamahal, siya po'y tunay
na tunay na mga pastor ng Diyos, tunay na mga ngaral ng salita ng Diyos. Amen. At ang ating church, maminamahal ay napatunayan natin, ito po ay tunay na Church of the Living God. Yes. Kaya walang alinlangan, maminamahal, na hindi tayo maligtas. Walang alinlangan, maminamahal, na tayo po'y makapapasok sa karya ng langit. Ngunit, ang kinakailangan natin ay magpilit. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, to striving, we must deal with. Kinakailangan, magpumilit po tayo. Hindi pwede, maminamahal, na ang paglilingkod mo sa Diyos ay ikaw pa ang pinipilit. Ikaw pa, maminamahal, ang pinapalo up, ikaw pa, maminamahal, ang sinusuyo para makarating sa langit. Dito po, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, buwat doon, sabi, ang bawat tao ay kinakailangan pumasok na nagpupumilit. Sabi rito, maminamahal, nabasa po natin sa Lucas 16:16. Ang kautusan at ang propeta ay nananatili hanggang kay Juan. Mula noon, ang ebanghelyo ng karya ng Diyos ay ipinapangaral. At ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Sa panahon natin ngayon, maminamahal, kinakailangan strive. Paano natin ipakikita yung ating pagpipilit? Katulad po, makita niyo mga minamahal, yung mga sumasakay ng LRT. Pag yung tinatawag na rush hour, talagang naiipit yung katawan, naiipit yung ulo, maminamahal, pero nagpipimilit sila, nagsusumiksik. Kasi gusto nilang makauwi agad. Kung halimbawa naman, rush hour, papasok naman sa opisina, talagang nakikipagsiksikan sila, nakikipagbalyahan sila, talagang sinisiksik nila yung kanilang katawan, kahit marami ng tao sa loob ng tren, maminamahal, talagang ipipilit pa rin nila na makapasok dahil gusto nilang makarating doon sa kanilang pinagtatrabahuan. Ang pinag-uusapan lamang dito, maminamahal, ay yung pong kanilang trabaho. Ang pinag-uusapan lamang dito yung makapagpahinga sila ng maaga pag sila'y nakauwi na ng kanilang tahanan. Yun lang ang kanilang benepisyo. Pero tayo, ang ating pong pinagsisikapan po rito, ay yung pong pagpasok sa karya ng langit. Kung nagagawa po natin na magpumilit, maminamahal, na makipagsiksikan sa tren o sa pakipag-agawan ng sasakyan pag rush hour, nagagawa po natin alang-alang sa trabaho, alang-alang na makauwi ng maaga sa ating tahanan, mga minamahal. Ganun din po dapat ang pagbibigay natin ng pansin patungkol po sa ating kaligtasan. Amen. Kaya nga sabi rito, maminamahal, sa ating pong pinag-aaralan, sabi rito, may tatlong bagay na dapat tayong magpumilit. Sabi ng Biblia, maminamahal, kinakailangan, maminamahal, magpumilit tayo sa mga bagay na ito. Unang-una, sabi ng Biblia, we must struggle against sin. Pagsikapan natin, maminamahal, na tayo po ay makipaglaban sa kasalanan. We must struggle against sin. Labanan natin ang kasalanan kasi ang kasalanan, maminamahal, ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob na walang bayad, maminamahal, ay buhay na walang hanggan na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ngayong ikaw po'y Kristiyano na, maminamahal, dapat makipaglabang ka laban sa kasalanan. Sinabi ng banal na kasulatan, sabi rin ng Hebrews chapter 12 verse 4, maminamahal, hindi pa natin nagagawang makipaglaban sa kasalanan. Pero sa pagkakatong ito na tayo po'y mananampalataya na, ang pinag-uusapan dito yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang pinag-uusapan dito ay buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, maminamahal. Sabi ng Biblia, makipaglaban po tayo. Sabi, hindi pa nga kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo na nakikipaglaban. Nakikipag-away laban sa kasalanan. Sabi rito, basahin po natin dito sa Hebrews chapter 12 verse 4. Dito po sa kalat ng Hebreo, kabanata po 12, talatay 4. Hebreo 12:4, sabi po dito, hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan. Amen. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, strive. Sabi rito, maminamahal, we must struggle against sin. Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. Kung magagawa natin, maminamahal, na mabubo ang ating dugo, makipaglaban lamang sa kasalanan, gawin natin. Kaya nga ang ating beloved pastor, maminamahal, pag nananalangin, sabi niya, mahal na Panginoon, hindi baling mamatay ako.
Mamatay na lang ako kaysa ako'y mahulog sa kasalanan, kaysa bumalik ako sa kasalanan. Yan po, maminamal ang panalangin ng mga matutuwid na tao, yung ayaw bumalik sa kasalanan. Ganun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, we must struggle against sin. Yes. Hindi biro, maminamahal, ang mapunta sa langit at hindi rin biro ang mapunta sa impyerno. Amen. Laging ipinapangaral ng ating beloved pastor, maminamahal, sin and hell are two horns in the same goat. Ha? Sin and hell are two horns in the same goat. Ibig sabihin, yung kasalanan at ang impyerno, maminamahal, ay katulad ng dalawang sungay sa isang kambing. Ibig sabihin, magkakambal talaga ang impyerno at ang kasalanan. Amen. Kaya kapag ang isang tao, maminamahal, ay nabuhay na makasalanan, sabi rito sa Psalms 9:17, the wicked shall turn into hell, and those nations that forget God. Basahin po natin dito po sa Psalms 9:17. Dito po sa kalat po ng mga awit, chapter 9, verse 17. Ang masama ay mauuwi sa Sheol, pati ng lahat ng mga bansa na nagsisilimot sa Diyos. Amen. Amen. Ang mga taong masasama, maminamahal, ay mabubulid sa impyerno. Amen. Pati ang mga taong nakalimot na sa Diyos. Yes. Kaya nga, dapat po natin tandaan, maminamahal, na magkasama po lagi ang kasalanan at ang impyerno. Sin and hell are two horns in the same goat. Kaya nga, kung tayo po, maminamahal, ay maglilingkod sa Diyos, sabi ng 2 Timothy, chapter 2, verse 19, nakikilala ng Panginoon ang mga nasa Kanya. Lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, kilala tayo ng Diyos, tinatakan tayo ng mahal na Panginoon. Kaya dapat tayo'y lumayo sa kalikuan. Kailangan makipaglaban tayo, laban sa kasalanan, hanggang mabubo ang dugo. Ibig sabihin, kahit mga minamahal, ito po'y ikabuwis ng ating buhay, hindi baling mamatay tayo. Huwag lamang tayong mahulog sa kasalanan. Amen. Gaya po, maminamahal, ng pakikipagbakan ni Shadrach, Meshach at Abednego. Mas gusto pa nila, maminamahal, na itapon doon sa hurnuhan, sa hurno ng apoy, kaysa magkasala na lumungod sa ribulto na pinagawa ni Haring Nabucodonosor. Amen. Ang sabi nila, "O Haring Nabucodonosor, kung kami itatapon mo sa hurnuang apoy, ay hindi pa rin kami sasamba sa iyong Diyos-Diyosan na ginawa, sapagat ililigtas kami ng aming mahal na Panginoon Diyos. Ngunit, kung kami hindi ililigtas ng aming mahal na Panginoon Diyos, ay hindi pa rin kami sasamba sa iyong Diyos-Diyosan na ginawa." Amen. Bakit mga minamahal? Sapagat ayaw nilang magkasala. Yan po'y kasalanan sa harapan ng Diyos. Kung idagdag natin na Isaiah 31 verse 7, kung babalik po tayo sa pagsamba sa mga graven images, kung tayo po maminamal ay maglilingkod sa mga ribulto, sabi na Isaiah 31 verse 7, ito ay magiging kasalanan sa atin. O anumang uri ng kasalanan. Sabi ng 1 John chapter 3 verse 4, anumang pagsalangsang sa kautusan, ito ay kasalanan. Basahin natin ang dalawang talata dito po sa Isaiah 31 verse 7, idagdag natin, at 1 John chapter 3 verse 4. Dito sa Isaias, kabanata po'y 31, talatang 7. Sapagkat sa araw na iyon ay itatapon ng bawat tao ang kanyang mga Diyos-Diyosang pilak at ang kanyang mga Diyos-Diyosang ginto na ginawa ng inyong sariling mga kamay, saganang inyo ay naging kasalanan. Dito sa aklat po ng unang kabanatay 3, ang talatay 4. Sabi ito, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan.